maiksi lang tuloy.
Church of Our Savior, Living Epistles, naganap ako ng iba pa. Simbahan, nagpapasalamat ako sa Panginoon na kilala ko si Iter. Iter Santillo. Hindi sana ako mapapapunta dito kung hindi sa pamilya ng mga Santillo. Sabi ng asawa ko pa raw yata ang mga anak ng Iter kaysa sa kanya. Dahil kung ako, nagpapahatid ako dito. Tulad kanina, nagpahatid ako. Ano daw meron dito sa Barbo? Kaya pag sinabi niya ako, sinasabihan niya mga anak nililitan, ay, parang dito na yata yan magatira. Ay, gano'n. Ay, kahit anong iwan sa akin, kahit anong sabi ng kahit ng anak ko, every Saturday, Sunday lang kami nagpapakita ng anak ko, nagdadrive sa Pinamalayan. Sabi ko sa kanya, Toy, huwag mo na naman akong manin, ito na lang ang aking kaligayahan. Wala akong gustong, hindi ko maintindihan, sisimba ako sa Christian, sa Catholic, hindi naman ako masaya. Bago mag-encounter, ang sikip-sikip ng dibdib ko. Kasi lahat ng galit, ng puot, galit, himagsik sa mga bagay na nangyayari sa buhay namin, nandito lahat. Sa mga kapatid ko, sa mga magulang ko sa bagay na wala na. Kung nalalaman lang ng tao ang paghihirap ko mula 19 years old to 60 years old, talagang kinamas ko yan sa dibdib ko. Nandito lahat. Galit na galit ako. Puot ako pag naghahanap ng kuya mo at may natatanggap ako. Nagagalit ako dahil hindi katumbas ng hirap ko ang tinatanggap ko. Pero dahil sa Panginoon, kinayanan ko lahat yan. Kahit anong buwan sa gabi, natutulog ako, siya lang, sabi ko, sabi nga ng asawa ko ngayon, aba, dalawa-dalawa ng Bible ang tabi mo ha. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, ay, huwag mo nang alisin yan dyan. Kapag may time ako, magbabasa ako. Kapag walang time ako, siyempre lahat ng gawain tinatapos mo sa pamilya ko. Ganyan ako. Gusto ko ganyan ako sa mga anak ko. Kaya kanina, yung tinuloko ko ng anak ng lalaki, sabi ko, ipasamahin ko sa akin ng ako ko. Ayaw niya. Sabi ko, hindi ko naman pinipilit kung sabi ko, may Sunday school, kaya yung babae na pipilitan akong dalhin dito kasi ako ang nag-aalaga doon. Pero nung maliliit pang anak ko, mga grade 1, grade 2, nadadala ko sa Christ PSL. Kung hindi nagkaroon ng problema ang ating pastor doon. Yun, nasira na naman yun. Kaya kung nagintay ng ganito, sabi ko sa kanya, saan kaya ako makakapilitan ng simbahan? Punta ko sa nakakapilitin. Parang lagay ang loob ko. Lagay ang loob ko dito. Mahirap man o mayaman. May pinag-aralan ko man o wala. Iisa ang ating plan para na sa Panginoon. Hindi ako nagpapasaya, no? Sabi rin ng mga nag-TGR, kailangan natin manghikayat ng tao. Pero pag hirap-hirap, sa chat mo palang, isang chat mo palang tatanggihan ka na yan. Okay, mag-Bible study tayo ng group na yung aking mga nanay, yung dati yung group, nag-chat ako, madam ganito, madam ganyan, gano'n. Talagang totoo yan. Pero na lang ipakita niyo sa sarili niyo na kayo'y okay, na kayo'y iba sa kanila, na kayo'y naiiba ang ginagawa sa kanila. Doon makakahikaya siguro tayo. Kasi kahit ang asawa ko ganit sa akin, unang buwan, basta ako papunta rito, dinadalawan niya ako dito. Kasi kahit anong yung halimbawa may kauntikan problema at yung kanang asawa mo, nakakaya kong palubagin ang kanyang loob. Ilang araw na natin, ilan ang nakikita rin. Sabi ko, ang Panginoon lang ang makakapagturo sa inyo ng tama ko, saan tayo nararapat. At sa ating panglabas na, ako, bumangera ako mga nanay. Bumangera ako dahil nagtuturo ako sa mga bata, sa mga kahit bumangera ako, alam mo madaldal ang teacher, di ba? Ay ngayon, kapag lalabas sa bibig mo, nagsusorry talaga ako, bakit na ikaw ay pa na, nagmali ako ng salita.
mahihikayat sila dito. Okay? Kaya lang po aking matutuan, ayaw ko nang sabi ng maraming baka ako'y umiyak pa, ayaw ko magkwento. So Lord, will prepare yung ginugusto natin sa Kanya. Okay? Na maging marami tayo dito sa church na to. Okay? Thank you, Jesus. Thank you, Madam. Amen. Amen. Glory to God. Amen. Ang tatanungin ko po ngayon dito bago ko mag-testimony ng naraming EGR. Sino po yung wala dito? Nakaraan. EGR. Pwede po itas natin ang kamay. Wala. So, karamihan dito andito, di ba? Sayang po sa inyo na hindi nakadalo ng EGR sapagkat yun nga po ay encounter God benefit. Ibig sabihin po, kakatagpuin natin ang Diyos. Amen. So sa lahat po karamihan dito ay nakatagpo ang Diyos. Ako po bilang testimony ko nung nakarang EGR, dati bago pa dumating yung EGR na yan, nasabi ko sa sarili ko na parang proud. Naranasan ko naman nung encounter ang Diyos dati. Kaya bakit kailangan ko pang maranasan? O kaya alam ko na yan, nasa isip ko ganun eh. Alam ko na yan. Alam ko na yan, naranasan ko na yan ma-encounter doon sa ibang church dati. Before, naranasan ko lang mag-feel ng Holy Spirit. Tapos, nasabi ko sa sarili ko, kailangan ko pa kaya to. Then, nung unang nag-start ang conference, ang parang EGR, narinig ko doon sa isang pastor na nagsabi na kailangan na, taon-taon daw nila ginagawa yun for almost 20 years na mahigit. So naisip ko sa sarili ko, tama nga naman. Hindi naman kailangan na dapat na-experience na natin ay tama na hindi doon magtatapos lahat yun. Kung tutusin dapat nga sa pamumuhay natin bilang Kristiyano, namumuhay tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na-encounter natin ang Diyos. Dapat nga araw-araw ma-encounter natin ang Diyos. Amen? Amen! Amen! Praise God! Sabi ko, nung naranasan ko na yung dito, dapat nga pala talaga araw-araw. Kasi it talks about Christian living. It talks about how to encounter God. So, tama, sabi nila, sumasamba tayo dito, pero na-encounter pa natin ang Diyos sa bawat pagsamba. Hindi naman, di ba? Dahil minsan, hindi natin alam kung gagawin natin. Natatayin tayo ng, marami pa akong nakatambak na nabahid doon, marami pa akong gawain dyan, gagawin ko pa yung mga listahan ng mga bagong estudyante, madam na nag-enroll. Madami tayong nasa isip. Pero pag na-encounter natin ang Diyos, lahat ng bagay na yan, ina-arrange niya. Kaya pa natin na-arrange. Sa buhay ko po, nung nakaraan, na-encounter ko muli ang Diyos. Sana ako, bawat araw na ganito, encounter natin ang Diyos. Dahil ang pag-encounter sa Diyos, yun ang magtuturo sa atin ng pamumuhay sa Espiritu. Amen? Yung tinuro nila dito, pamumuhay sa Espiritu. Christian living, kung paano tayo mamumuhay bilang Kristiyano. Natutuwa ako nung sinabi nila yung chinechekan natin na mga dati nating ugali. Natandaan niyo naman? Sino nakatandaan naman? Amen. Yung pagkaingit, sabihin mo sa sarili mo, chinikan mo na yan, wala na yan. Hindi na ako naingit. Amen. 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 Yung kasama ng ugali sa kapwa, chinikan mo na yan. Wala na yan. Dapat ngayon, yung naaalala natin, di ba? Ako nung pag-uwi ko, meron na namang babalak na mga ganun, di ba? Yung masamang kwento laban sa'yo. Bilang tao maiinis ka, pero dapat sinabi ko sa sarili ko, chinikan ko na yan, hindi na ako maiinis. Amen! Amen! Nagpapasalamat ako kay Lord dahil nakaraang EGR, truly na-encounter ko ang Diyos. At yun muli ang magpapaalala sa akin na kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano. Sabihin mo, pag meron dumating na ako, na-checkan ko niya. Glory to God. Ating Panginoong Jesus sa umaga ito. Yes, sabi ko, gusto ko na rin mag-rest dito nung after ng EGR. Kasi lang, may tayo pag may mga bisita, ako po yung taong mahiyain ko. Pero glory to God. Alam ko yan, Sister She. Kasi kaya ko makipag-communicate sa personal, one-to-one. Pero kung maraming tao, ako
pakantahin ko na lang ako. Ano po yung ugali? Sige, kanta na lang ako. Pero, alam ko po nalilid ako ni Lord para mag-testimony, para ma-share sa inyo yung experience, yung mga bagay na pwede natin maranasan pag na-encounter natin sa ating Panginoon. No? Yung encounter na malalim, yung encounter na hindi makikita lang ng tao, pero pag tayo na, sarili na lang natin, ang Diyos na lang, tayo na lang sa sarili natin, nasa bahay lang tayo mag-isa, na pwede itinatago natin. So, dun sa encounter na yun, naranasan ko po na kahit ginagamit ako ni Lord dito, ginagamit tayo sa worship team, sa ministry, kinonvict ako ni Lord, dinigyan ni Lord yung totoong kondisyon, tsaka yung totoong posisyon ng heart ko sa Kanya. At nakatulong po yung mga singis na yun na sinasabi ni Brother Ferdy, na sabi ko, akala ko nag-worship na ako kay Lord, akala ko totoo na yung aking relationship sa Kanya, pero pwede pala na nagsisimba tayo dito sa ating church na wala tayong connection, wala tayong relationship at all talaga sa ating Panginoon. Unless na tayo, one-to-one sa Panginoon, meron tayong devotion sa Kanya, na meron tayong inaalagaan na relationship sa Kanya. So, humingi po ako ng tawad, especially sa family mo. Ang una pa lang na apektuhan kapag hindi ka totoo sa paglilingkod mo sa Panginoon ay ang pamilya mo. Dahil kasi pwedeng nandito tayo sa loob ng ating church, pero lahat yan, physical lang yan. Pero ang totoong tayo ay kung sino tayo sa ating mga tahanan. So, pinagpit ako nun ni Lord dahil kasi nga, ginagamit tayo sa worship ministry, tapos nagtataas ako ng kamay, kumakanta ako para sa Kanya, pero hindi maayos yung relationship ko sa asawa ko, sa anak ko, na yung pagtitrato ko, pagdidisiplina ko sa Kanya, mali. At hindi inagal yung way. So nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kahit matagal na po, actually nakapag-EGR na po kami ng asawa ko. Pero, na-share ko ba sa iyo? Na-share ko sa sister-in-law ko na sabi ko, yung EGR kami, parang akala ko, uma-attend lang ako noon dun sa previous church namin sa Maynila. Akala ko, uma-attend lang ako noon. At parang nakikinig ako, naiintindihan ko, pero walang pagbabago na nangyayari sa buhay ko. Dahil kasi hindi ko ina-apply. Dahil kasi hindi ko isinasapuso pala ang mga turo. So, itong EGR na ito na nangyari, para po bang yung mata ko ay nabuksan? Parang nabuksan yung mata ko. Alam niyo yung mga minsan, totoo ang word ni Lord, na ang pagkatuto, ang pagbabago, kapag nakinig ka ng nakinig sa word ni Lord, mababago ka talaga. So, nung time na yun, siguro first time ko lang, may nabago pero isang araw, sumunod na mga linggo, mga buwan, bumalik ulit yung mga ano, dahil kasi parang hindi ko na monitor yung mga dating ginagawa kong kasalanan, bumalik din ako sa mga kasalanan ko yun. Dahil kasi hindi ko na monitor. So, napakalaking tulong yung sin list na yun, na ma-remind sa akin ng Panginoon na ginagawa na muna ito dati. Ngayon, pwede mo nang i-break yan. Nasabi from bondage to freedom, from darkness to light, na kung tayo ay tatanggapin natin si Jesus Christ, susurrender tayo sa Kanyang salita, mararanasan natin yung fire, yung freedom, at yung focus kung paano natin pananatilihin yung tinanggap nating apoy dun sa EGR na event na nangyari. So, ginamit lang ng Panginoon yung EGR na ito para ang bawat isa sa atin, magising tayo na hindi pwede, nandito tayo sa simbahan, pero walang nababago sa buhay natin. Pero ang totoo po niyan, lahat tayo work in progress. No? Lahat tayo work in progress. Kasi sabi nga sa mga kapatid niyo, work in progress ang bawat isa. Merong nauuna. Amen. Merong nauuna, merong nahuhuli, merong nasa gitna lang. Yan, walang perfectong mga tao. Pero dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa atin, di ba? Pwede na tayong mabuhay, pwede natin sundan yung example na ibinigay niya sa atin. So, iiyak ko na lang, pupurihin ko ang Panginoon doon sa EGR na nangyari ngayon. At yung boldness, yung mga testimony natin, yung mga binago sa atin ni Lord, patuloy natin mag-focus tayo kung paano
mag-stay ground tayo sa kanyang mga salita. Pumili po ang ating Panginoon. Pwede pa malinis pagka sa ating buhay, pipiliin tayo sa tao ay tayo po ay matitisod. Marami kasi mga trials na parating sa ating buhay na halos madapa tayo sa pagsubok. Subalit kung ang ating puso po ay nakatuon sa Panginoon, yung sabi na, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya kung tayo po ay nakatingin talaga sa presensya ng Panginoon, kahit datnan naman ang bagyo sa buhay, nakatayo pa rin ikaw na kumakapit sa Panginoon. Salamat po sa ating EGR na tinatailangan po natin na kapag tayo po ay mayroong galit sa puso, kailangan natin i-release, kailangan din natin patawarin yung mga nagkasala sa atin dahil kung hindi natin ito gagawin, tayo po ang lugi. Kaya pinupuri ko po ang Panginoon na ako ay patuloy na ginagamit sa ating mga kapwa. Puri ng Panginoon, mayroon pa po kami tinatarget na kapwa namin teacher na dadalhin sa lugar na ito. Sana po ay gagamitin kami para sa kanilang kaluluwa. Puri po ang Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon. At yung aming NGR dito, yung sabi nga na nating masumpungan ng Panginoon. Nung maliit ako, mag-NGR pa lang ako, naranasan ko na masumpungan ko ng Panginoon. Pero mula nung nagdalala ako, parang nanghina bagay, naglamig na kami sa Panginoon. Ako ang unang doon sa Panginoon ko, nakakilala. Hanggang na ako ang magulang ko, ako nasunod si nanay, bago si tatay. Pero hanggang nag-asawa ako, parang lumapit ako sa Panginoon. Dahil malayo ang church na pupunta namin dahil doon kami sa ang tawag dito, Kalingagon. Sabi ko, saan kaya dito ang may malapit na simbahan? Kung may tayo na tayo ng salita ng Panginoon, parang tuhaw din tayo kung hindi tayo makakarinig ng salita ng Panginoon. Nung time na yun na parang naglatig na ako hanggang sa nag-asawa ko, kaya sa Katolik ako ay kinasal. Nung nag-umpis na ako sa pamangkin ko, naghanap na naman kami ng church na siyempre parang kulang talaga sa buhay ang wala sa Panginoon. Kaya nung time na yun, hanggang nakapag kami dyan kay Pastor Ladrera, kaya yung ninong at ninang ng anak ko ay mga Kristiyano. Tapos tuloy hanggang nagpakabigyan sila nanay hanggang sa sila ay patuloy din naman sila doon. Pero nagbalik sa kami sa misyon, nag-review, kaya nga tawag sa kanya dati ay si Boss. Nung ngayon ginamit kasi ng Panginoon, alam mo ang ginawa sa kanya, sabi niya, Lord, hindi ko sila mapamalaran kasi galing ako sa misyon. Pero ikaw ang may nasahan namin, ang boss nila, nagpangalaran ni tatay na convert niya. Kaya, yung sabi na, ngayon, nagpapasalamat ako, kumbaga yung paggamit ng Panginoon sa akin noon ay nawala. Hindi ko na nasumpungan yung espiritu niya. Ibig sabihin, yung may pag-encounter naman natin dito sa God-record na to, sabi ko, Lord, ayaw ko na umuwi na hindi kita masumpungan dahil lugi ako kung hindi kita masumpungan. Kaya kung kayo ay hindi nakatin sa ganon, sayang. Kaya may pagkakataon pa kayong sumali, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat nasumpungan ko si God noong araw na yun. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang una po ay humingi ako ng makadawat sa Panginoon sa salita at sa gawa. Yung naranasan ko ng ADR, iba yung experience ko. Naka-experience ko po sa ibang church sa Manila. Pero dito, nung nakilala ko si Ate at si Pastoran, ibang-iba po talaga. Dati, sobrang payat ko talaga. May sakit po kasi ako, alam ko yun siya. Pero nung simulan tumayo si Bana ito, biglang bumalik yung katawan ko. Sabi nila na, ay, mamatay na yan daw kasi nga, grabe daw yung sakit ko. Pero yung na-experience ko yung DR, sabi nila, gagalan na daw ako. Yun na. Magandang umaga po sa atin
ginamit ako. 15 years old pa lang ako, ginagamit ako maglingkod sa Panginoon, natuto na ako ng gitara. Yan, sila Sister April, pamilya nila. Nahikayat nila ako sa kabilang church sa Assemblies. Kaya yun, sa puno noon, na ako ay nakarating doon sa church na yun, doon po ako nag-alam sa Panginoon. Hindi ko alam kung nangyayari sa akin noon. Kasi nga, sa pamilya namin, ako ang panganay, ako lang nakakilala sa Panginoon. Pero purihin ang Panginoon ngayon, alam niyo kung bakit? Nandyan mama ko. Nandyan yung kapatid ko, mga pamangkin ko. Kaya sabi ko, nagugulo sa Panginoon. Pero ako, sabi ko talaga, walang perfectong tao. Tayo na nagkakamali. Pero sabi nga, lumapit ka, tumingin ka, at nakapagkakulong tayo ng Panginoon. Ako sinabi ko sa sarili ko, wala akong pinag-aralan, hindi ko kaya sa hirap kayo, lalo pang English. Hindi ko alam niya. Kaya ako noon, sabi ko, ang gusto ko lang na gawin, magigitara lang ako, magdadaramis ako, ng pinupos ko, pero mali. Hindi sa pamagitan ng matutugtog, kaya talaga kung kailangan nabasa din tayo ng Biblia. Para lumalim po tayo sa spiritual. Kasi sabi ni Pastor Jenny sa amin, napabilang ako sa isang tatay sa amin. Iba talaga pag Kristiyano ang pamilya. Kasi nandun yung pagkasundo, konting problema, maayos. Iba kasi pag universal sa mga Kristiyano. Kung saan ay liting at tiksas na manok, naging kiskisan. Pero pag sila ay isang parehas Kristiyano lalo nakakilala sa Panginoon. Kaya ako nga, naiingit ako eh. Kasi, yung pamilya na iba, nakikita ko, buo sila dyan. Samantalang ako doon, sa kulpa, maliit pa ako ngayon. Pero ko rin ang Panginoon. Ang mama ko, nadala ko na dito. Kapatid ko, mga pamangkin ko, si Papa na lang ang hindi. Sabi ko nga, Lord, sabi ko, kung talaga ako tinawag mo, parang gano'n na ako ay ginamit ko sa registry na iyo kung nilagay ko sa barko. Kumilos ka, huwag ako sa pamilya ko. Kumilos ka sa buhay ng pamilya ko. Ayaw ko magsalita. Kasi kapag ako sumalita, hindi sila nakikinig. Sabi ko, Panginoon, paluin mo sila. Bigyan mo sila ng trials para makinig sa iyo. Mas okay ko yun kasi kapag tayo mga anak, sabi sa akin, hindi tayo pagkakalaan. Sabihin sa iyo, parang gusto mo magaling ka na. Pero, praise God, kaya ng Panginoon. Sabi ko, ako dati, kapag ako tumayo dito, iyak na ako. Tapos naiingit kasi ako sa inyo, yung mga testimony nyo, yung nangyari sa ATR sa atin, sabi ko, loke ako ha. Hindi ko ma-isip yung kabutihan na ginawa na Diyos sa atin. Hindi ko po alam yung time sa ATR natin, kung paano mga nangyari sa atin dyan. Tinanong ko lang po yung isang pagkahila sa akin. Sabi ko, ano nangyari sa akin? Sabi niya, nabuhan ka. Ang pagkaramdam ko lang po, nung kami sa likod ni Brother Billy, parang binuhusan ako isang blocking hilo. Tapos nangangatal na ako, gumagano ng kami ko. Pagdating ko dito, parang ang bigat ng katawan ko. Tapos parang ito kulang sa akin, yun lang ang tanda ko. Tapos kinamagyan, pag-uwi ko sa bahay na meron akong napakita apoy. Tapos yun nga, kasi sabi, huwag matigas ang puso, sabi sumunod. Kung anong payo ng magulang, sundin mo, gano'n ng Panginoon Diyos na niligas mo. Kaya yun, sabi ko nga, iba talaga. Sabi ko, pag mayroong ginagamit ng Panginoon at gusto gumago ng tao at sumunod sa kalooban ng Panginoon. At yun lang po. Isang pagpapalaman sa inyo. Siguro first time yung nakita ko yan sa salita. Ako po ay nagpapasalamat sa Lord kasi sa naparang HGR, since HGR ko po, yung reflection ko about HGR na is super positive na ano po, nakaka-bless yung HGR kasi na marami akong mas na-reflect ko yung sarili ko. Kung saan talaga mas na-highlighted ko kung nasa ano ba talaga ako yun. Ano na ba yung status ko sa Lord, ano na ba talaga yung kalagayan ko. Then yan, sabi ko din is from darkness to light of the boy. Minsan nakala ko sarili ko nasa light na talaga ako. Yung, ay, nagpati naman sobrang
nakasal ka naman sa Lord. Pero nung nakita ko yung mga siblings, ay sa kadali mo lang pala. Kasi yung minsan nakala natin sobrang galing na natin eh, sobrang buti na natin. Pero the fact is, hindi natin kaya yung ating sarili, hindi natin kaya kung wala ang Lord. So, kwento ko lang rin, before EGR, gabi pa lang, noong 21, gabi pa lang, iba na yung feeling ko eh, nang tatanay mo sa akin, Pastora, ano ba yung meron sa EGR? Bakit parang yung spirit ko is, nararamdaman ko na nagre-rejoice. Alam mo sa sarili mo na nagre-rejoice sa yung spirit mo. Parang ganun yung pakiramdam ko no. Tapos, pagdating ko dito, sabi ko tapos ng pagbaba ko pala agad, sabi ko kay Kuya Ben, sagot yung hangin. Pero ang totoo nun, yung spirit ko nun, nag-overwhelm na siya, hindi ko na mapigil yung overwhelming niya na pag-upo pa lang niya, ramdam ko yung spirit ng Lord na nandun na talaga yung joy na, yung kagalakan talaga na sobrang kalooban, pero naiiyak ka kasi hindi mo alam kung ano yung gagawin niya, pero alam mo na may magandang gagawin siya sa day na yun. So sabi ko, ano pa yung maganda? So yung pala, mas nireveal sa akin ng Lord yung mga plans niya, mas nireveal niya sa akin yung kung ano yung mga kulang ko. Kala ko maayos ng relasyon ko sa kanya, pero may kulang ko pala. So sa part na yun, sabi ko nga, thank you Lord kasi naliwanagan ko ako ng gusto kasi marami pala talaga kulang. Tapos share ko rin, sabi ko nga, hindi ko plinano na punta sa church na to. Hindi pa lang sumagi sa isip ko na mapunta ako dito. Pero ang Lord, dinala ko dito ng Lord kasi alam na sabi ko nga, siguro may plano ka Lord. Siguro may plano ka. So sabi ko, bago po ako pupunta dito, ang ginawa ko na nilet ko yung Lord na Lord, kayo po yung siyang maging pastor ko. Dalhin mo ako kung saan niyo gusto. Binaba ko talaga yung sarili ko, sabi ko, hindi man ako, sabi ko, kung ano yung gusto niyo sa akin, kayo yung masunod. So, dinadala niya ako ngayon kung saan talaga ako dapat. So, I'm so thankful sa Lord kasi, na araw-araw naranasan ko yung kanyang pamumuna sa buhay namin. So, sabi ko nga ng EGR, nang marami kumigay ko yung at share ko, marami po akong tinakasan, marami akong na tinakasan. Pero sabi ko, sige lang. Pero in God's way, in God's time, siguro, hindi ko rin matatakasan. Pero sa totoo lang po talaga, may 8 years bago ko mag-college, meron may mga words na sa akin, pero tinatakasan ko yun. Sabi kasi ng mga pastora, kailangan mo tapusin ang pag-aaral mo, kailangan mo muna mga ganito. So mali po pala, nung realize ko na mali pala yung sinabi na sa akin na kung ano talaga yung gusto ng Lord, na talaga dapat yung sundin mo. Kasi gugulo lang yung buhay mo, promise. Kung anong dito sa'yo ng Lord, malalaman mo kung yun talaga yun. So sabi ng Master, kung anong bahala, kung nasa mo talaga ako dalhin, sige lang. So to God be the whole praises and glory. So kanya po po. And then Lord bless for to go forward to the praying of Lord. Amen. And then Lord, please have more blessings to the families to prosper successful life. In the name of Jesus, I pray. Amen. Topic is to fully the grace and responsibilities of the Holy Nation. Chapter is Leviticus chapter 8. We just when you go home, just try to read Leviticus 8, and then go to summary. Leviticus chapter 8 depicts the sin of the Holy Nation in which Aaron and his sons and priesthood as priests.
This goes beyond a mere signaling of the property of the so-callers. It demonstrates the process of sanctification that the sinner must undergo to approach the holy God. Today, through this process, we intend to confirm the identity of our lives as those called to be royal priests. Sige, marang ka dyan. Tayo rin po nga. Lord, anak sila po po sa kanilang Amen. The things they hide from God, worldly things. And then the Satan and the bad things hide their treasure. The blessings. For our church, I always, you have to remember why we do holiness. Because other many pastors in the world, they only say because of holy, because you have to be good, Jesus is good, and Jesus is only humble, because you have to follow Jesus and humble. Like that, when they pastor only say only like that, their children feel I don't need to be my papa, because because too much sacrifice, and then always starting and then their church like that. Because it is not that is the real gospel. Why? I'm telling you, because through the blood of the Lord Jesus Christ, have a breakthrough, have a financial breakthrough, and then real blessing is come through when you sow really, when you heartily to put the Jesus and the gospel of Jesus. There is 100 times of the blessing. There's a financial breakthrough like that. Other people, they only teach, if you have to be good, you have to be humble to your parents. You have to do only like that. Because only the lesson, there's no go to real gospel like that. Because the other people only say, so their church, their member is very, very poor. Still saying, because we have to focus what Pastor Han always teach like that. Because Pastor Han always want to believers science, the believers science healing, and then answer the prayer. That answer the prayer must bring financial breakthrough like that. Financial breakthrough. Yeah, and then also when I heard the news from Manayete, and then having the word spending from the barangay like that, right? I'm really happy. Yeah, because they have many things to our church, and then the Lord let them see the fruit, and then have many blessings to them. It is right. That is the real blessings from the Lord like that. And so this is what is the EGR we doing. EGR doing. I was just happy, and then always laughing. That is not EGR like that. That brings to financial breakthrough like that. Financial breakthrough. Have to level up your things like that. So for our church, helping many people, they're trying to open, let them have 12 people easily like that. Because our church support many, give many benefits like that. Because I experienced many blessings. When I give many benefits, even they give a little better or coins like that, I don't care like that because I bless. Because the Lord bless me like that. I do it like that. Even I have a coins or better, I don't care because the Lord bless me. And then so I do it because I also experience, I live with the Lord of God. No? Because I experience, so I do it. Like even though like that, other pastors, other churches cannot come here and then they cannot make a church because it's hard for them. No? Because I don't want to say is that can't make 12 easily fast because we give many benefits. Then let them have many fast growing up like that. And then you have to
one vision, thinking is that you have to, if you marry, we have to be clear this. Only this. We have to be clear this. Are you live for the glory of Yahweh? Are you live for the glory of Yahweh? And then everyone says, yes, I live for the glory of Yahweh. But when you choose your asawa, like that, their character is no funny, like that their their action is no funny, I cannot understand, like that. You have to know, if you thinking about the glory of Yahweh, we have to see, here have a mountain cup, and then we have to see, we have to here have a mountain cup, and here have a good child. And then he can support my ministry to glory to Yahweh. And then he cannot disturb my ministry to glory to Yahweh. If this one is clear, and then he is not funny, if he is not stupid, you can marry like that. And then that is the clear way to go successful life like that. Many other people say, Pastor, I believe my asawa, he's not a believer. I make him to believe Christian. I saw 97% gay, like that. 97% because the one who believe well before the marriage. After marriage, because of the husband always a fight, and they cannot go like that. They cannot go to church. They cannot serve the Lord like that. And then they become lower. It's not the right, the glory of Yahweh. It's glory of the world. The Lord doesn't like this kind of things like that. If you want the glory of Yahweh, if you want prosperity and successful life, you have to think first. This is the glory of Yahweh, or like that. So Pastor Han was planning. If the Pastor Han always have blessing, always trying to make another 12 people, another disciples, and then put many money to make disciples. And then so the Lord, I pray for about having dormitory in here like that, buy another land, a dormitory here like that, so that other place, the serving other people, they want to come and serve to the Lord. Let them be free. And then let you stay there, and then let them help our church. Before that, I'll make a contract like that. I'll make a contract with a lawyer like that. If they, because it is putting money, this the contract. Then, and if there's if you follow it, I can help like that. I can help like that. I can monthly kind of like that. And then if they cannot follow the law of the church, the church, if they cannot submit what I say like that, contract is over like that. I'm going to go back to your like that. Kind of make a contract like that. So you have to understand, because our church will go to make more bigger. The Lord showed me when I see they go to heaven and then over there. And then I see, and then the Lord showed me, the Lord will be great our church like that. The Lord showed me like that. Because when I saw in the Manila, when I saw the vision, I can expect like this. And then the Lord explained, make our way in the like this. So I can expect, because the Lord like the G12, and then because of Papa Han walk the gospel, what Jesus did, and then like that. And then the Lord will make a great of our church like that. And then next, and then we're going to, if I want to make everywhere church in the Philippines like that, why make every church in the Philippines? Because, if you want to work in Manila, of course I will make a workplace in Manila. And then if you want to, you work with there. And then you go to work with Manila. And then let them provide the corporation part, the credit card, let them use like that. And then let them help well if they with a contract. Understand? It is the hand of God that cleanses salvation. Moses take Aaron and his sons, washes them in water, clothe them in holy garments and anoint their heads with anointing oil to make them holy. Leviticus 8, 6-12. Interpretation: the first thing accomplished before performing the office is washing. This signifies that holiness is not achieved
legislation or doctrine question. First, we respect their hands. This is because no matter how skilled they are, they cannot save a life without contaminated hands. Spiritualism, what takes precedence over medicine service is holiness before God. Trying to keep communication today, are you paying of your heart before your own meditation? Ordination, the ceremony in Leviticus chapter 8 prefigures the life of a spiritual priesthood given to us today. We have been washed by the precious blood, Christ's purity. We confess our whole lives according to the word of dedication, and then we must obey the Lord's plans in our daily lives obedience. On this day, April 25, I want to give God praise to whom is spoke worthily to the holy calling with which He has called us. Tayo manalangin. Tayo po'y manalangin. Holy God the Father, thank you for following us to realize the majestic love of God who establishes priesthood message of us today. Since you have washed us from the blood of our Christ and made us a royal priest, may our ears be sensitive only to the voice of the Lord, and may our hands and feet move only for the sake of the Lord's gospel. Even amidst the waves of the secular world, that may we not depart from the door of the tabernacle where we are to dwell. That means within the presence of the Lord, and grant that we may fulfill the mission entrusted to us with the vision. Becoming the holy living sacrifices, that living joy to God. We pray in the name of Jesus Christ, our eternal Christ. Amen. Let's pray. Jesus hears everyone in this meeting. Jesus hears the insight of everyone in this meeting. Jesus hears the bodies of everyone in this meeting. Jesus hears the souls of everyone in this meeting. Jesus hears the speech of everyone in this meeting. Jesus hears the minds of everyone in this meeting. Jesus hears the words of everyone in this meeting. Jesus removes bodies of everyone in this building. Jesus removes bodies in everyone in this building. Jesus fills everyone in this building with the light, with the fullness of the light, with the fullness of the healing, with the fullness of the prosperous and successful life, with the fullness of the fear of Yahweh, with the fullness of the Holy Spirit of Yahweh. And then with the power, with the no power, and then with the strength. In Jesus' name I pray, Amen. Start check. Praise God. What? Praise God. Amen. Palakpakan po natin